Good morning! Good morning po sa inyong lahat. So, nandito tayo ngayon sa aklat ng Taga-Roma sa unang chapter po ng sulat ni Apostol Pablo sa Taga-Roma. So, ito pong mga mensahe dito ay napakaganda. Talagang buhay ang salita ng Diyos na natutumbok ng salitang ito po ang galawan ng tao dahil alam natin na ang Diyos ang may lalang sa lahat ng bagay. Alam niya ang kaganapan. Kaya itong salitang ito ng Panginoon, habang ito ay ating binabasa at sinusundan natin ang kanyang mga salita, talagang nagkakaroon tayo ng karunungan at nakakapamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. So pakinggan po natin, but before that, let's pray po muna. Hallelujah. Aming dakilang aming Diyos na banal na nasa langit na aming Ama, sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo, kami ngayon ay lumalapit sa iyo, O Diyos, at muli namin pinapasalamat ang mensaheng ito para sa amin sa araw na to. Kaya amang banal, muli na dinudulog sa iyo ang aming mga sarili, ang aming puso, ang aming isipan. Tulungan niyo po kami, lahat ng nakikinig sa oras na ito, saan man naroroon, na mabuksan mo po ang kaunawaan ng bawat isa upang maintindihan namin ng lubos ang iyong mga salita. Salamat po sa iyong banal Espiritu na siyang magtuturo sa amin, at pinasasalamat namin ito sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Roma chapter 1, basahin po natin ang pasimula, Makinig ang may pandinig. Okay po? Salamat sa Diyos. So, pasimula. Isa sa mga pangunahing layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay upang makapaghanda ang mga Kristiyano sa Roma para sa pagdalaw ni Pablo roon. Balak niyang maglingkod ng kaunting panahon sa mga Kristiyano sa Roma, at pagkatapos sa tulong nila ay pumunta naman siya sa Espanya. So from Rome to Spain, yun yung pag-iikot ni Apostol Pablo mula sa Greece hanggang pumunta na siya ito sa Italy, hanggang pumunta siya sa Spain. Sabi dito sa kanyang sulat, ipinaliwanag ni Pablo ang kanyang pagkaunawa sa pananampalataya at ang praktikal na kaugnayan nito sa buhay ng mga Kristiyano. Nasa aklat na ito ang pinakabuod ng kanyang mensahe. Matapos niyang batiin ang mga kapatiran at sabihing sila'y kanyang idinadalangin, inihanda ni Pablo na ang pagpapawalang sala ng Diyos, inilahad ni Pablo na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. So napakalino po ito, na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya mula pa sa simula hanggang sa wakas. Alam natin ang meaning ng pananampalataya. Pananampalataya, ito ay pananalig. Pananalig meaning hindi natin nakikita ang Diyos, subalit pinaniniwalaan natin ang kanyang sinasabi at ito ay mangyayari. Kaya yan, dyan nalulugod ang Diyos sa bawat sinasabi niya sa atin sa pamamagitan ng salitang ito. Pinapaniwalaan natin at isinasagawa. Iyan po ang meaning ng pananampalataya. At yan ang sinabi dito, na ang tao ipinapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng tao, ay maging Hudyo o Hintil, ay kailangang mapawalang sala ng Diyos sapagkat ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. So napakalinaw po ito. Kailangan ang lahat ng tao ay kailangang mapawalang sala, at ang nagpawalang sala nito po ay ang kamatayan ng Panginoong Hesus, na sino man ang nakipag-isa sa Kanya ay magiging bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. So ayan, malinaw po dito, Sabi po dito, at ang pagpapawalang salang ito'y mangyayari lamang kung ang mga tao'y sasampalataya kay Kristo Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus nga lamang ang magiging daan patungo sa Ama, dahil lahat tayo ay nagkasala. Kailangan tayong malinis, maging mahugasan, at ang naghuhugas at naghugas niyan ay ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang dugo na nagtubos sa atin sa kasalanan. Kasunod nito, inilalarawan ni Pablo ang bagong kaugnayan ng tao sa Diyos, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, after na mapatawad tayo, malinis ang ating kasalanan, ang sunod nito ay ang bunga
Ibig sabihin, bunga ng pakikipag-isa. Ito pong sinasabi dito. Kasunod nito ay nilalarawan ni Pablo ang kaugnayan ng tao sa Diyos, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo. Kaya nga kita natin na kailangan talaga namumunga ang ating spiritual life, na hindi na lang tayo yung tulad ng dati. Dahil sino mang nakipag-isa kay Kristo talaga po ay kailangan ay nababago. Yun ang pagkaunawa sa atin. Dahil ang Espiritu na nagtuturo sa atin, tinuturuan tayo kung paano mamuhay ng nakalulugod sa Diyos, at yun ay sa pakikipag-isa kay Christ. Ano po? So, ang pananampalataya ay naibalik na ang mananampalataya ay nabalik na sa Diyos, at sa kapangyarihan ng Espiritu ay lumaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sa kabanatang 5-8, itinalakay rin ni Pablo ang layunin ng kautusan at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay ng mananampalataya. Ipinaliwanag niya kung paanong ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay nasasaklaw ng layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa pagwawakas, sinabi niya na ang pagtatakwil ng mga Hudyo kay Jesus ay nakapaloob sa layunin ng Diyos, na sa pamamagitan ng pagtatakwil na iyon, ang pagliligtas ng Diyos ay nakaabot sa lahat ng tao, pati sa mga hindi Hudyo. Yan. Kasi nga, kung titingnan natin, mula sa simula, nakafocus ang Diyos sa mga Israelites, diba? Sa mga Hudyo. Pero dahil ni-reject nila ang salita ng Diyos, malinaw ang mga Hudyo, mga Parisiyo, mga punong pare, ang mga tagapagturo ng kautusan, ang nag-reject sa Panginoong Hesus, at humantong ito sa ipinapako nila sa ang Panginoong Hesus sa krus. Kaya itong mga pangangaral na ito napunta sa mga Hintil, yung pinaunawa sa naka-Hintil, meaning hindi Hudyo. Tayo katulad natin, hindi tayo mga Hudyo, mga Pilipino. Pero nakarating sa atin ang aral ng Diyos dahil ito sa kaparaanan na sinasabi po dito, sabi po dyan, sa pagwawakas, sinabi niya ang pagtatakwil ng mga Hudyo kay Jesus ay nakapaloob sa layunin. So it's a plan, purpose, layunin ng Diyos, na sa pamamagitan ng pagtatakwil na iyon, ang pagliligtas ng Diyos ay nakaabot sa lahat ng tao, pati sa mga hindi Hudyo. Ngunit naniniwala si Pablo na sa pansamantala lamang ang pagtangging ito ng mga Hudyo kay Jesus, temporary. Kasi makikita po natin ito na pagdating ng araw, di ba, talagang tatanggap sila sa Panginoon, magsisibalik loob sila. Sa huling bahagi ng sulat, inilahad niya ang nararapat na sa pamumuhay Kristiyano, lalo na ang tungkol sa pagmamahalan. So ito pong nakapaloob dito sa sa Romang ito, inilalahad niya ang nararapat na pamumuhay ng Kristiyano, lalo na tungkol sa pagmamahalan. Ipinaliwanag rin dito ni Pablo ang tungkol sa paglilingkod sa Diyos, ang tungkulin ng mga Kristiyano sa kanilang pamahalaan at sa isa't isa. So lahat nakapaunawa po dito, makapapakinggan natin yan sa sunod-sunod na bawat chapter ng ating tatalakayin everyday sa mga nag-aaral. Tinalakay din niya ang mga katanungang may kinalaman sa pagkain at tungkol sa araw ng pamamahinga na ikinatisod ng ilan lang mga kapatiran sa Roma. Ayan. Nagwawakas ang sulat sa mga pagbating personal at pagpupuri sa Diyos. So ngayon, simula tayo chapter 1. Unang aklat ng Roma, buksan niyo po ang inyong mga Biblia para sama-sama nating nakikita itong ating binabasa. Verse 1. Mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita. Ang magandang balitang ito ay ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta. So itong mga ito po, hindi na ito bago. Ibig sabihin, lahat ng ang magandang balitang ito ay ipinangako na sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay ang tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. So even before, yan ang pinapaunawa dito ni Apostol Pablo, nakapropesiya na mula pa sa simula ang pagdating ng Panginoong Jesus na siyang manunubos ng kasalanan
ng sanlibutan. Kaya nga idinidin ito ni Apostol Pablo dito sa mga Pariseo or sa mga Hudyo dahil sila ayaw nilang paniwala ng Panginoong Hesus, and yet naniniwala sila sa mga aral ng mga propeta. Kaya pinapaunawa dito ni Apostol Pablo na ito ay nakasulat na even before ang patungkol sa Panginoong Hesus. Diba? Sabi dito, ang magandang balitang ito ay naipangako na niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinabi sa mga banal na kasulatan ay ang tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, na ito ang nire-reject ng mga Hudyo. Kaya ito ang dahilan na pinakulong nila si Pablo. Gusto nilang ipapatay si Pablo dahil nangangaral sa patungkol sa Panginoong Hesus na may muling pagkabuhay. Na kaya ito sinasabi dito ni Apostol Pablo na ito'y naipangaral na mula pa sa simula. Ito ay, kumbaga sabi dito, na ipinangako na ito noon pa man sa pamamagitan ng mga propeta, isinabi na at sinasabi na sa mga banal na aklat. Kaya doon ito mga Parisiyong ito at mga tagapagturo ng kautusan, alam nila o pinaniniwalaan nila patungkol sa mga aral ni Moses, patungkol sa aral ng mga propeta na ito na nga, sinasabi ito patungkol sa Panginoong Hesus. Pero pagdating sa Panginoong Hesus, ayaw nila itong paniwalaan, ni-reject ito ng mga Hudyo at mga pari at mga tagapagturo ng kautusan dahil ayaw nilang tanggapin ang aral ng Panginoon na may muling pagkabuhay at paparusahan ang tao ayon sa kanyang mga ginawa. Sabi po dito, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Dahil malinaw po, bilang ang Panginoong Hesus malinaw na 100% tao na lumakad dito sa lupa, at pinakita ito na siya po ay galing sa lahi ni David. Si David at dyan ang galing, sila ang lahi sa lahi ni Judah, dyan ang galing si Haring David, at from lahi ni David, dyan ang galing si Maria at si Jose. Kaya sa pagiging tao, katulad ng sabi dito, sa ipinanganak siya sa pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos. Okay? Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. So yan pinaunawa ito sa pagiging tao, pinakita ito nang ipinanganak siya bilang tao sa pamamagitan ng lahi ni Haring David, kay Jose at kay Maria, na galing sa lahi ng Judah, si Haring David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, ipinatunayan ng banal na espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang pagkabuhay muli. Sa pamamagitan niya ay tinanggap natin mula sa Diyos ang kaloob na sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hintil ay akayin sa pagsunod na naayon sa pananampalataya. Kayo'y kabilang sa tinawag na maging tagasunod ni Kristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Verse 8. Nais ni Pablo na dumalaw sa Roma. Ito na po. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos na sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. Nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikakatatag ninyo.
Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Kaya napakahalaga po yung mga pag-gathering, pag-visitation, kumbaga nagkakaroon ng pagsisharean at nakakatulong sa bawat isa na magpalakas ng pananampalataya. Katulad ng sinasabi dito ni Apostol Pablo, ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais ko ring makahikayat diyan ng mga sasampalataya kay Kristo. Yan yung purpose ni Apostol Pablo pagpunta niya sa Roma din, at manang iharap siya sa emperador, para litisin, dahil nga pinakulong siya nito mga punong parit, mga punong bayan, pero ang purpose niya pang additional na maliban sa pagharap niya doon sa emperador ay makapangaral din siya ng patungkol sa Panginoong Hesus. Tulad ng nagawa ko na sa ibang mga hintel. Yan ang sabi niya. May pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Dahil walang pinipili po ang pangangaral nila ng mga apostol, maging ito man mayaman, mahina, mangmang o anuman. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat na maipangaral, na kailangang magsisi talikuran sa mga kasalanan at tanggapin ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay, na si ang Panginoong Hesus ang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang sunod po, chapter 16, ang kapangyarihan ng magandang balita. Ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pakinggan po natin. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kaya ito po ang na nagiging matapang sila, at yun din ang nagagaya natin, na continuous na isinishare ang Word of God. Hindi ito kinakahiya kasi may kapangyarihan ito para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Sabi nito, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat sa magandang balita ay ipinakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. So, through the Word of God. Kaya tinuturuan tayo po dito na basahin ang salitang ng Diyos, kasi ito ang nagbabago ng ating buhay. Ito ang daan. Jesus Christ is the Word of God, na ito po ang nagpapabanal sa atin. Dito tayo nakipag-isa, kaya habang binabasa natin ito po ang layunin nito, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Kasi ang Bible po is full of instructions kung paano tayo mamuhay dito sa mundong ito, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pinapabanal tayo, nililinis tayo, it's by faith. Pinaniwalaan natin ang Panginoong Hesus na siya ang naghugas ng ating kasalanan, at yung pananampalataya na nananalig tayo, naghihintay sa kanyang pagbabalik. So habang naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik, yung pananalig na yun, sasabayan natin ang gawa. Pananampalatayang may kalakip na gawa. Kapag sinabi dito sa salita ng Diyos, ito ang dapat ugali ng Kristiyano, dapat ganun ang gawin natin. Pag sinabi sa salita ng Diyos, layuan ng mga Kristiyano ang dapat layuan, na itong nagpapasama at nagpaparumi sa inyo, layuan natin. Pag sinabi ng Diyos, ito ang kabanalan ng pagkilos kung paano sumunod sa Ama, gawin natin. That's the faith with action. Pananampalatayang may kalakip na gawa, at ang pagtuturo kung paano tayo ituwid ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsasabuhay ng banal na aklat na ito. Kaya sabi dito, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat pa sa simula hanggang wakas, tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kasi nga, faith, pinaniniwalaan ang salita ng Diyos at isinasabuhay. Ito po ngayon sa verse 18, ito ang kasalanan ng sangkatauhan. At tulad po, pinapaunahan ko na kayo
Kasi marami ang tatamaan dito, ano? Lahat tayo ay kinakausap ng Word of God upang tayo ay ituwid. Katulad ng sinabi diyan, ipinapakita kung paano ituwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Diyos. Kaya itong verse 18 hanggang sa dulo nito po na verse 31, 32. Dito tutumbukin ang salitang ito ang kasalanan ng sangkatauhan. Kasalanan. Malinaw po. At hindi ko ito gawa. Kaya kung sino man ang tamaan dito po, nasa sa kanila kung sila'y susunod sa salita ng Diyos o patuloy silang magmamatigas. Pero katulad ng sinasabi dito, ito ang mga kasalanan, kasalanan, kasalanan. Ito po ang kasalanan. Pakinggan natin. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. So napakalinaw po dito, ang humahadlang sa katotohanan ay ang kasalanan. Ano? Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Kaya ayaw nilang paniwalaan ang katotohanan dahil may gusto sila na labag sa kalooban ng Diyos, kaya hindi nila pinapakinggan ang salita ng Diyos, masunod lamang ang kanilang hilig. Ano po? At ito po yun. Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay malinaw. Hallelujah. Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan, walang hanggan at kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kita natin po ang kanyang ginawa. Dilat ang ating mata from the beginning, the creation, hanggang sa dulo ng pagpapako ng Panginoong Hesus sa krus. Pinakita ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Katulad lang sinasabi dito, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan, walang hanggan at kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala silang maidadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, sila'y hindi nila pinaparangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan man sa halip. Naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang kanilang hangal na pag-iisip. Yan po yung mga tao, imbis na mag-stick sa Word of God, nagsasarili silang haka-haka. Na baka ganito, baka ganyan. Kasi ayaw nilang makinig ng Word of God, kasi ang Word of God tatamaan talaga ang kanilang ginagawa. Ngayon, dahil ayaw nilang magbasa ng Word of God, nagsasarili sila ng kaisipan para sa ipalagay o gamutin ang kanilang sariling isipan na kahit sila'y gumagawa ng kasalanan, okay lang sa Diyos. Kahit ginagawa nila ang karumal-dumal na labag sa kalooban ng Diyos, ang pinapalagay nila sa kanilang isipan, naghaka-haka sila na pinapalagay na yun ay kalooban ng Diyos. Kaya nga makita natin ang mga taong may ginagawang mga lihim na kasalanan, o alam ang kanilang ginagawa, may conviction na mali ang ginagawa, ayaw nila pong magbasa ng Word of God. Kasi ang Word of God, tatamaan talaga nito ang ginagawa ng tao. Kaya nire-reject nila ang Word of God. At sila, ito na katulad ng sabi po dito, nagsasarili silang haka-haka na sila din daw ay mahal din ng Diyos. Sila din daw ay kumikilala sila sa Diyos. Sabi dyan, sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Nagdilim. Ibig sabihin, walang nakikitang liwanag, puro gawa ng kadiliman ang kanilang ginagawa. Sila'y nagmamarunong
Ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Tinatalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Ito yung, kasi ito, isasaad dito ang kasalanan ng sangkatauhan. So, sinasamba nila, sabi dito tinatalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, which is the Father, walang kamatayan. At sabi dito, at sinasamba nila ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Ginawa na yung mga ribulto, ginawa ng estatwa si ganito. At yun ang sinasamba nila na imbis na ang Diyos na sa espiritu ang sambahin, sinasamba nila yung mga gawa ng tao at mga niluluran. Yan po ay isang kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Tabi dito, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila ang mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at mga hayop na gumagapang. Ito po yun din yung mga tao sa ibang bansa. Katulad ng sinamba nila si Buddha, sinamba nila yung mga hayop, yung may mga tinatawag na holy cow. Yan yung sinasamba dyan sa India, mga hayop, mga kung ano-anong mga kabayo or mga rat, lahat ang iba mga unggoy. So ito yung tinutumbok sa ibang bansa, ibang mga sinasamba nila yung mga hayop na lumalakad at mga ibon, yan yun. At iba naman yun nga, mga walang buhay na mga, kumbaga, ginagawang ribulto naman sa mga tao na, kumbaga sabi dyan, sinasambaan nila ang larawan ng mga taong na may kamatayan at ang iba naman, mga ibon, mga hayop na lumalakad. Diyan makikita natin sa sa Thailand, sa India, sa lahat dyan, sa ng Asia, mga ito ganito ang mga karumal-dumal na pagsamba na dapat ay Diyos lamang ang sambahin. 'Di ba? 24. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Yan, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Yan po yung dito mababasa natin. I'm sorry po, hindi ito galing sa akin. Galing ito sa salita ng Diyos, kaya wag nyo akong atakihin. Dahil it's from the Word of God. Buksan ninyo ang Biblia at ito ang sinasabi. Binabasa ko lamang ito po. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos ng kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Dahil sa kanila pong katigasan, hinayaan sila ng Diyos ng kanilang mahalay na pagnanasa kasi hindi nila pinapakinggan o hindi nila nakikita ang kabutihan ng Diyos at ang pagtutuwid ng Diyos. Ayaw na nilang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan, sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Diba? Ganon din, sabi dito, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan at sa halip sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. This is the Word of God.
At dito tayo maninindigan. Masakit ang katotohanan. Pero ito po ang kaganapan ngayon. Bakit naglilipana ang LGBTQ? At kapag ikaw nagsalita laban sa LGBTQ, pwede ka nilang, kumbaga, kalabanin. Dahil ayaw nilang kinukontra sila. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, nagsasama at ikinakasal. Ito po ang tinuturo sa atin. Manindigan tayo sa salita ng Diyos. Katulad ng sinasabi ng Apostol Pablo, maging ito man magdulot ng kamatayan. Dahil pinapaunawa ni Apostol Pablo, may pagkabuhay muli. At itong pinapangaral niya sa lahat. Lahat tayo mamamatay dito sa lupa, pero may pagkabuhay muli. At ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, yan yun. Parurusahan ng Diyos ang ayon sa kanilang mga ginagawa. Pero po ito pong mga LGBTQ na ito po, tumboy bakla na ito po, pag sila'y sinabihan mo nito, binasahan mo ito, kakalabanin kanila nito. Dahil katulad ng sinabi dito, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mahalay na pagnanasa. Sila'y mga nagmamarunong ngunit lumilitaw na mga hangal. Diba? Naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang kanilang hangal na pag-iisip. Yan po ngayon ang panahon. Kaya kung sino man po, makita natin dito, maging sa gobyerno, pinaunawa ito sa atin, kapag ang pinapatupad na batas, kahit sino man ang nakaupo sa lipunan, kapag ang pinapatupad na batas ay against sa Word of God, doon tayo maninindigan na hindi natin sundin. Tinuruan tayo ng Biblia na sumunod sa batas. Yes. Tinuruan tayo ng Biblia na igalang ang mga namumuno sa lipunan. Yes. Igagalang natin ang lahat ng namumuno sa lipunan. Pero kapag dating na ang batas na kanilang pinatutupad ay laban sa salita ng Diyos, hindi tayo susunod. Dahil God is the supreme above everything. Higit na mataas ang Diyos sa lahat, na kahit ano paman dito sa lipunan, Kaya hindi ito matanggap ng lipunan, at maraming nagkukompromise na mga Kristiyano na sila daw ay ligtas kahit sila'y bakla, tumboy na nagsasama. Basahin niyo po ang salita ng Diyos. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y parurusahan sa nararapat sa kanilang masasamang gawa. Anyway, sabi ng Panginoon, we have free will. Malaya kayong piliin kung ano ang gusto nyong piliin. Piliin ninyo ang apoy o ang tubig. Pero tinuturoan tayo ng Diyos, ginawa tayo ng Diyos. Nilalang tayo ng Diyos para hindi bagsakan ng puot. Kaya nasa sa taong pagdedesisyon, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, nasa sa inyo na kung kayo'y mapapahamak. Kung ayaw ninyong pakinggan ang salita ng Diyos, it's your choice. Pero pinapaunawa ito ng Diyos, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, na walang sino man ang mahulog sa impyerno. Kaya nga itong Panginoong Hesus namatay, at nang tayo nakipag-isa sa Kanya, nakipag-isa ka sa banal, dapat kang magpakabanal, at ito ang itinuturo sa atin araw-araw ng Diyos. Pero dahil nga para masunod ang kanilang mga hilig, naghahaka-haka sila ng sariling kaisipan at pinapalagay na ang kanila'y ginagawa ay kalooban din ng Diyos. But the Word of God, ni isa man tuldok dito po ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailan paman. 28. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Ito po ang dahilan. Bakit maraming ganyan na bulag na talaga, Sabi dito, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos ng masasamang pag-iisip at sa gawain kasuklam-suklam. Wala nang conviction. Kasi kahit ngayon, makatulad nito, may magagalit nito po. Pag sinabihan mo, bakla tumboy, basahan mo ito, ay siguradong babalikan ka nito, didiskatan ka. Pero ito po ang sinasabi ng Lord sa atin,
Ito ang sinasabi ng Diyos. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Ayan. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpapaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Ito na yung kabuuhan ng lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Andito na pagsamba sa Diyos-Diyusan, pakikipagtalik sa babae, lalaki sa lalaki. Ano pa? Kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo-talo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, pati mga chismusa, kasama po dito. Kaya nga ito, sinasabi dito, na ang Bibliyang ito, katulad ng sinasabi sa verse 17, ang Bibliyang ito, sapagkat ang magandang balita ay ipinapakita kung papaano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Kaya binanggit dito, itong mga kasalanang ito po, ito ang dapat layuan na maging chismosa, pagkakachismis, sabi dyan. Hallelujah. Sasan ako. Kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpapaslang, pagtatalo, pandaraya, at masamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos at walang pakundangan. Mapagmataas, mayayabang, mapagkata ng kasamaan at suwail sa magulang. Pati yung mga walang galang sa mga magulang. Lahat po ito ay mga kasama sa kasalanan ng sangkatauhan. Nandito po nakasaysay. Kaya kung hindi natin alam, ano ba ang kasalanan at hindi, punta tayo dito, basahin natin ang Roma 1 verse 18 to 32. Malalaman natin kung ano ang kasalanan ng sangkatauhan. At ito ay dapat wala na kasi nilinis na tayo. Dapat hindi na ito nakikita sa ating pamumuhay. Kaya nga habang nagbabasa tayo ng Word of God, tinuturuan tayo, i-match mo yung sarili mo sa Word of God. So ito po ang nagtuturo sa atin na yun ng habang naghihintay tayo sa dulo ng ating buhay o sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, pinapabanal tayo ng salitang ito. Kaya tinuturuan tayo, manatili kayo sa salita ng Diyos. Dahil kapag tayo hindi nananatili sa salita ng Diyos, wala tayong magagawa kundi magyayari lamang ang mga hilig ng ating laman magpapatuloy. Subalit kung tayo nananatili sa salita, nananatili sa atin tayo sa Panginoon, tayo'y magagawa nating ma-overcome ang lahat ng bagay sa sanlibutan sa pamamagitan ng salitang ito, which is tinutukoy, this is the Word. This is Jesus Christ. Amen? Ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. At ito ang tinuturo sa atin na magpapabanal sa atin. Sila ay naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Yan, kasama sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat na parusahang kamatayan ang mga gumagawa nito, gayunman hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. So malinaw po alam ng tao, sabi dito, nalalaman nila na ang utos ng Diyos ay karapat-dapat na parusahan ng kamatayan ang mga, sabi dito, nalalaman nila na ang utos ng Diyos na karapat-dapat parusahan ng kamatayan ang gumagawa nito. Mga gumagawa ng kasalanan, alam na may parusa, pero patuloy pa rin nilang ginagawa. Hindi lamang yun, sabi dyan, gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa gumagawa rin ng mga ito. Ibig sabihin ko, nakakita ka ng gumagawa ng katulad mo, ay agree din kasi, para-parito, welcome to the club. Kumbaga, alam na kasalanan, hindi nila ito, hindi iniiwasan at bagkos, natutuwa pa sila na kapag may kasamahan din silang gumagawa, ganyan. Kaya makikita natin, kampi-kampi naman talaga sila naman magkakasama-sama. So, amen? So, ayan, yan po ang message ng chapter 1.
ng Roma. Napakaganda. Balikan natin ito at totoo ang salita ng Diyos ang magbabago ng ating buhay kaya manatili tayo sa salita ng ito. Amen. Purihin ang Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit po, Ama. Tulungan niyo po talaga ang lahat kami, lahat ng nakaririnig ng iyong banal na salita na mabuksan niyo po ang kanilang puso at magliwanag sa kanilang buhay ang iyong mga panukala, ang iyong purpose. Salamat po, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. God bless. Bye-bye.